Hello everyone, so this is our continuation of our example problem for our topic introduction to statics. In the figure shown, the x component of the force P is 140 kN to the left. Determine P and its y component. The slope of the resultant is given by 4 vertical is to 7 horizontal. So sabi niya, meron daw tayong x component na may value na force 140 kilonewton. So, this is the horizontal component na sinasabi niya na may value na 140 kilonewton. Determine P. So, ano yung P? Yun yung nagsisilbi as the resultant force. And pinapahanap sa atin yung value ni P. And at the same time, yung value ng vertical component ni force P. Okay. The slope of the resultant is given by 4 vertical is to 7 horizontal. So, i-drawing lang natin yung slope since ito yung magsisilbi as ating direction dahil hindi theta ang binigay. 4 vertical is to 7 horizontal. Okay. So, ano pa yung kulang na value? Yung hypotenuse side ng slope, tama. So, paano ba natin i-compute yung hypotenuse side ng given slope? So, meron tayo ng value na 4 and 7. So, ilagay na lang natin small h. So, remembering the formula in our right triangle, meron tayong formula na paghahanap ng hypotenuse which is the square root of the vertical squared plus horizontal squared. Okay. Naalala nyo ba yung formula ng ating hypotenuse? Okay. So, paki-alala na lang if medyo nakalimutan na. Okay. So, i-substitute lang natin yung value sa ating formula. So, for vertical, we have the 4 squared plus the value of horizontal, which is 7 squared. So, h, our value sa ating hypotenuse is square root of 65 or 8.062. Pero we can use square root of 65 para mas madaling isulat and mas madaling i-type. Okay. Ayan. So, since meron na tayong value ng ating small hypotenuse, pwede na tayong mag-direct doon sa mga pinapahanap. So, ano ba yung mga pinapahanap? Ang unknown natin is the force P and the y component. So, ano ba yung y component? It's Py. Okay. We already have the given na Px is equals to 140. So, isulat lang natin na meron tayong equation from our discussion na Px is equals to ano na yun? P cosine theta x. And also we have the Py which is P sine theta x. Ayan. So, alin ba sa dalawa yung pwede na nating magamit na formula? So, dito sa dalawang to, ang una nating pwedeng magamit na formula is yung sa Px. Bakit? Kasi si Px, meron na tayong value. Si P, yung hinahanap. Ngayon, si cosine theta x, since wala tayong angle na given, pero meron naman tayong slope na binigay. So, we can directly solve the value of P. Okay? So, solution.
So, gamitin natin yung equation na Px is equals to P cosine theta x. Ano yung hinahanap ulit dito sa formula na to? It's the force P, right? Okay, so, anong gagawin natin? We will be dividing cosine theta x to the both side. Bakit? Kasi para maiwan na lang si force P sa right side. So, ika-cancel lang to, cosine theta x. May iwan na si P, tama? So, pag naiwan si P, ang kakalabasan niya na is Px over cosine theta x. Nasusundan? Okay. So, since ang naiwan na nating formula is Px over cosine theta x, isa-substitute na natin ngayon yung mga value na meron tayo. So, for Px, we have the 140 kilonewton over, ano yung cosine theta x? Remember from our past discussion, ang ating cosine theta x is equals to adjacent over hypotenuse. So, ano ba yung adjacent natin? So, ito, yung theta x is same lang. Ayan. Diyan lang din yung theta x. So, ano ang adjacent ni theta x? So, ang adjacent ni theta x is the 7. Okay? So, ilagay natin dito si 7 over the hypotenuse, which is the square root of 65. So, ang kakalabasan natin na value is, using our calculator, we have 161.245 kilonewton. O diba, ang dali lang, nahanap natin kaagad yung value ni force P. So, if memorize yun na yung formula ng Px, Py, and kung saan nag-derive yung mga formula natin, madali nyo nang mahanap yung mga unknown values natin sa mga problem. Okay, so naiintindihan? If may question, you can send me a message or you can comment sa ating GCR. Okay, sasagutin natin yung mga katanungan ninyo. Next is, meron pa tayong isa-solve na PY component. So, liitan lang natin yung font. Ayan, so, hindi ko siya mapaliitan. Let's just use the other page. Okay. So, para sa ating PY, para sa ating vertical component, okay, ito na lang, i-copy na lang natin yung figure. Ayan. So, ngayon, ang isosolve na natin is the vertical component. So, vertical component, ano ulit yung formula? Py is equals to P sine theta x. Okay. So, meron na ba tayong value ni P? Meron na tayong value ni P, tama. Value ni sine theta x. Okay. From the past discussion, what is the value of sine theta x? Sine theta x is equals to opposite over hypotenuse. Ayan. So, meron na rin tayong value niyan kasi di ba meron tayong slope value. Okay, so, meron na rin to. So, since kompleto na ang ating mga value and mahahanap na natin si value ng vertical component, the force P, we can proceed in computing or substituting the value dito sa formula. So, sa P, we have the value from our first computation. Meron tayong 161.245.
161.245. And the sine theta x is the opposite over hypotenuse. What is the opposite of theta x? It's 4, correct? And our hypotenuse is square root of 65. So the value of our vertical component will be, let's compute using our calculator. It's 79.999, or we have 80 kilonewton. O diba sabi sa inyo, napakadali lang ng resulta as long as alam nyong paikot-ikutin yung mga formula natin na available. So, naintindihan? Okay, so ganun lang kadali yung example problem number 2 natin. If meron kayong questions or clarifications, you can send me a message and you can leave a comment to our GCR. Okay, thank you. Bye-bye.